Mga kababayan, kamusta po lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli sa inyo para po magkomento. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo na araw, naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisa na po natin mga kababayan. Bigyan po natin ng reaksyon. Ito pong pahayag ng palasyo mga tambay. Lalong-lalo po ron sa sinasabi po nung nakaraang araw sa Dahig kung saan po nahandon ng Vice President sa Netherlands, ay nagpahayag po ang Vice President, kung natatandaan po natin na nagkaroon po sila ng magandang relasyon, ng bonding ng kanyang ama at mga kapatid, mga kababayan, doon sa pangyayari na yon. At yun daw po isa sa pinagpasalamat din ng Vice President dahil doon sa sitwasyon na yon. Pero hindi naman po nangangahulugan na pinagpapasalamat ng Vice President yung ginawa po na pagpapakulong at pagkidnap at pagtitrador sa ating judicial at paghuhuda sa ating soberenya. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Ginagawa lang pong tanga, bobo, gago ng pamahalaan, lalong-lalo po ng isang yusek na abogado pa naman, mga kabayan. Pakinggan po natin ang kanilang pangangatwiran at yan po ang tinututukan ng mainstream media, mga tambay. Hindi po nakatutok ang mainstream media sa magtatatlong taon na po na issue ng korupsyon, mga katambay. Issue ng korupsyon. Wala pong tinututukan ang mainstream media pagdating sa korupsyon, mga kabayan. At syempre, sa paglaganap ng droga at paglakas ng mga grupo ng CPP-NPA. Wala pong pakialam ang media dyan. Sa mga Duterte lang po sila may pakialam yata. Pakinggan po natin, mga kabayan. Mas maganda po siguro kung magpasalamat muna si VP Sara sa kanyang ama mismo, kay dating Pangulong Duterte. Dahil kung siya man po ay nagkaroon ng pagkakataon at nagkaroon ng oras kasama ang kanyang ama, ay dahil ito sa kasong EJK. Kung hindi po naganap at hindi nagawa ang sinasabing mga aksyon patungkol sa war on drugs at walang nag-complain, hindi naman din po sila makakaroon ng pagkakataon na makapunta sa Dahig. So mas magandang pasalamatan niyo muna po dahil sa ginawa ng kanyang ama, sa mga inireklamos po sa kanya, yun po yung naging cause kung ba't sila nasa Dahig. Pero pinaabot po natin to sa Pangulo. At ang sabi po niya, glad I could help. Oh, yeah, mga tambay, pati ang Pangulo raw may sagot. Glad to help. Ano pang tulong aasahan mo sa gobyerno? Lalong-lalo na sa isang pinuno na siya mismo ang sumang-ayon para ito'y kidnapin ng pamahalaan. Yan po ang lumalabas po sa mga investigasyon po ng mga magagaling at matitinong mga abogado sa ating bansa. At ganun din po sa isang napakagaling pong abogado, mga tambay, ng abogado po ng Pangulong Duterte, mga tambay. Di po ba? Na siya Nicolas Kaufman. Ano po sinasabi ni Attorney Nicolas Kaufman? Kidnapping, walang tamang proseso, hindi nasunod ang proseso ng ICC. Di ba? Kaya dito pa sa sinasabi ni Attorney Claire ng USEC, mga tambay, para po hindi abogado, mga kabayan, para pong binabaliktad po nila ang sitwasyon. Yung sinasabing mga nagsampa, war on drugs, saan po ba sinampa? Di po ba nung sinampa nila, doon pa mismo sa ICC na hindi naman tayo miyembro at walang jurisdiction sa atin? Hindi po ba kagaguhan at katarantaduhan at ginagawang bobo ang mga Pilipino? Paano po yan? Paano po yan na tatama kung yung isang departamento katulad ng isang yung international body na yan katulad ng ICC, wala naman jurisdiction sa bansa mo yan. Tapos diyan mo dadali ng isang dating pangulo at pamahalaan pa mismo nagdala. Pati ang gastos, eroplano, lahat ng gastos ay gastos ng pamahalaan. Gastos ng taong bayan. Gastos ng taxpayer. Hindi naman po gastos ng ICC. Hindi po ba panguhudas ito? Panguhudas na, pagtataksil pa sa ating bayan, pati ang pera ng Pilipino gamit sa paghuhudas. Di po ba? Kaya napakahirap po itong tanggapin ng mga Pilipino. Yung ginawa po panguhudas, lalo-lalo sa ating soberenya, at yung ginawa po nilang pagtataksil sa ating judicial system na hindi po nakarating at hindi man lang po dinulog ang dating Pangulong Duterte kahit sa ang korte o piskal
sa ating bansa. Napakarami nating korte, bukas. Piskalya, bukas. Korte Suprema, bukas. Pero ano ginawa? Minadali. Saan ikinulong? Nakatambay. Sa Villamor Air Base kinulong. Hindi na pinalabas doon. Di ba? Tapos yung sasabihin po ng isang secretary ng USEC na parang komunista yata ito kung hindi nagkakamali si Kamanong. Ito po ba ay miyembro ng CPP-NPA? Di kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Itong klase ng ganitong abogado? Wala pong ginawa ito kundi kundinahin at batikusin po at salagin. Ang trabaho po yata nito na para po yata itong isang aktivista at grupo po yata ito ng CPP, NPA, NDF. Itong isang Attorney Castro, mga tambay. At never po nitong kinundina ang grupo ng CPP, NPA. Lalong-lalong hindi niya po kukundinahin yata ang ginagawang human rights, ang ginagawang crimes against humanity, mga ginurgor, mga chinugi na mga NPA. Kamusta na po kaya yan, Attorney Claire? Ano po ang gagawin natin? Ano po ba ang parusa sa ginagawa po ng mahigit 50 taon na napakarami na pong ginurgor, chinugi ng NPA, mga normal na tao, hindi masasamang tao, normal. Ang karamihan pong chinugi niyan, ginurgor, ay mga normal na tao. Mga pamilyadong mga sundalo, pamilyadong mga pulis, at ano pa, mga kabataan na re-recruit nila sa murang edad na chuchugi, nagugurgor. Ano po ang dapat natin ikaso dyan, Attorney Claire? Ano po ang dapat natin gawin sa grupo na yan? Mahigit 50 taon na yung grupo na yan ng CPP, NPA, NDF. Ano po, wala po bang crimes against humanity na ginawa yan? Pati po ang mga pinatay na mga lulong sa droga, ang mga ginurgor, chinugi, ginahasa pa ng mga lulong sa droga. Ano po, wala lang po bang silbi? Walang kwenta ang mga buhay ng mga pinatay, mga ginurgor, ginahasa pa ng mga kriminal? Walang kwenta yon. Walang kwenta sa pamahalaan yon, lalo-lalo sa isang abogado. Abogado yata ng CPP, NPA, NDF yata ito. Walang kwenta. Ang mga pinatay ng Randing and Tandem, mga ginurgor. Ang mga ginurgor na mga eskalawag na pulis. Ang ginurgor ng mga, ito nga sinasabi nga natin mga durugista, pagkalulong sa droga. Mga kababayan, ano yan? Mas mabuti pa ba? Mas mabuti ba lumalabas ang mga ito? At masamang tao ang isang pangulo na pinrotektahan ng matitinong tao dahil nakita ng isang pangulo na ang mga Pilipino ay naaapi, namamatay ng walang kalaban-laban. Di po ba? Walang kalaban-laban, normal na mga Pilipino, normal na tao, napapatay dahil ang mga kriminal ay merong mga hawak na sandata at mga buang, mga nasira na ang ulo sa droga. Di po ba? Wala po tayong aksyon dyan, pamahalaan. Wala pong yaw-yaw dyan ang pamahalaan. Ano ang solusyon sa mga ginawa, lalong-lalo ng NPA sa mahabang panahon? Wala po ba itong bitay man lang sa mga ginawa, mga paggurgur, pagtsugi sa mga Pilipino ng 50 taon? Wala lang. Legal ba silang pumatay? Pagka kasi ganito ang sitwasyon ng pamahalaan natin, lumalabas po ngayon sa binagoong ang Pilipinas na legal yata na pumatay o magtsugi ang magurgor ang mga kaliwang grupo at ang mga adiktus. Legal. Walang concern ng pamahalaan natin, mas may concern doon sa war on drugs. Di ba ba? Nabanggit lang po natin. At yung sinasabi ni Vice President na pagpapasalamat, mahina po ba kayo sa logic, Attorney Claire? Ang pinagpapasalamat ng Vice President sa Pangulong Marcos, yung pangyayari na nagkaroon sila ng pagkakataong magkasama dahil hindi po nila nagagawa yon dahil puro po sila lingkod bayan, mga busy ang kanilang mga schedule.
ang pinagpasalamat ng Vice President sa Pangulo, yung pagkakataon na tumagal dahil sa ginawa ng pamahalaan na pagkidnap at dalin sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC, ang isang Pangulo, isang Pilipino. Trabaho po ng isang Pilipino na isalba mo ang isang Pilipino. At siya po ay isa rin pong anak at kanyang ama at isa siyang Vice President. Yung ginawa ng pamahalaan na pagkidnap, walang proseso ng batas at wala rin proseso ng ICC. Yun ang pinagpapasalamat niya. Yung nangyari, nagkausap na sila ng mas maraming oras, maraming pagkakataon, pati ang kanyang kapatid. At mga kapatid, lalo ang kanyang kapatid na bunso na si Kitty, nagkaroon sila ng maraming time bonding. Pero hindi naman pinagpapasalamat ng Vice President yung ginawang pagkidnap kaya sila nagkaroon ng time. Never ipagpapasalamat ng isang Vice President na kidnapin mo ang ama at ipamigay mo na parang hayop sa banyaga, na parang isang walang silbi at isang salot ng lipunan na wala ng karapatan sa Pilipinas dahil ipinamigay mo na ang kanyang karapatan bilang Pilipino. Hindi po ba? Napakasamang pangyayari yon. Sana hindi nyo danasin yon. At sana hindi rin danasin ng Pangulong Marcos na siya ipatapon din na parang hayop. Pagdating ng panahon, huwag naman sana danasin niya yon. Sa dami ng ginawa ng administrasyon Pangulong Marcos na issue ng mga korupsyon, sa tingin mo, Attorney Claire, ano mangyayari sa Pangulong Marcos pag hindi na siya Pangulo? Sa dami ng issue, paglabag sa batas, lalo sa proseso na ginawa nila sa pagkidnap sa dating Pangulong Duterte. Mga tambay, di ba? Proud na proud pa kayo na nagpasalamat ang Vice President, pati ang media, pati ang media. Mukhang proud na proud sa sinabi ng Vice President. May logic yon. May logic. May ibig sabihin yun. Hindi ibig sabihin nun direkta niya pinagpapasalamat ang mga pinagagawa niyong kabalbalan. Hindi naman ganon. Di ba? Hindi naman po bobo, tanga at gaga ang Vice President. Isa siyang abogado. Yun lang yung nakita niya na isang side. Dahil sa kabila ng ginawang katarantaduhan, katarantaduhan sa pamilya nila, pagtitrador sa ating bansa, sa ating soberenya, sa kabila ng katarantaduhan at paghuhudas, meron ding nagawang kabutihan sa pamilya niya dahil nga nagkaroon sila ng unity, nagkaroon sila ng bonding, naging mas close sila ngayon. Ang kanilang pamilya ay naging close, naging matatag. Mahirap nang tibagin ang kanilang pamilya ngayon dahil sa nangyaring sitwasyon na ito. Di ba? At hindi rin malayo na nagkaroon na sila ng patawaran o pagpapatawad sa isa't isa, lalo ang Vice President. Di ba? Hindi malayo na sa tagal ng kanilang pag-uusap, halos araw-araw nakakausap ng Vice President ang kanyang ama. Baka napatawad na siya sa ginawa niya na pagsama sa presidente ng bansa na nambudol sa mga Pilipino at nambudol sa kanyang pamilya. Binudol ang mga Pilipino, binudol ang pamilya niya, lalo-lalo ang Vice President. Baka nahingi niya na ng tawad sa kanyang ama dahil dito sa nangyari po na nagkaroon po sila ng mahabang oras at time para magkausap-usap. Di po ba? Pero dito sa nangyayari po sa gobyerno, kinukutya pa. Dapat daw ipagpasalamat sa dating Pangulong Duterte yung nangyari po. At yung nangyari po mga nagsampa daw ng kaso sa EJK. Saan nyo po ba sinampa? Hindi po ba paghuhudas at pagtitrador? Saan nyo po sinampa? Paghuhudas at pagtitrador yun Isinampa nyo doon sa isang korte na hindi naman jurisdiction ng bansa natin. Hindi po ba kagaguhan at katarantaduhan at katangahan yun? Isasampa mo yung kaso ng war on drugs doon sa ICC na hindi ka naman miyembro at walang jurisdiction sa'yo. Ang tanong ni Kamanong, abogado po kayo. Hindi ko nga lang alam kung abogado kayo ng CPP-NPA,
Attorney Claire, abogado po ba kayo nun? Nagtatanong lang po. Dahil yung mga salitaan po natin, yung mga galawan po natin, nakikita po namin yan sa galawan po ng makakaliwa. At lalong-lalo po ang inyong pananalita yata. Nagtatanong lang po si Kamanong. Di po ba? Ano po ang sinasabi natin? Hindi po ba kagaguhan at katangahan at kabobohan? Dadalin mo ang kaso sa isang International Criminal Court na walang jurisdiction sa bansa mo? Di po ba kabobohan yun? Ginagawa tayong tangat bobot gago? Di po ba? Ang tanong natin, meron pala kayong hawak na mga ebidensya. Bakit hindi nyo sinampa sa ating judicial, sa ating korte, sa ating huwes, sa ating Korte Suprema? Nasaan? Hindi po ba ito planado, planted? Planado nyo na demolition job? Political harassment ang isang dating Pangulong Duterte? Yan po ang totoong nangyari at nakita ng mga Pilipino na ginawa nyo kabalbalan na hindi kayang patawarin ng mga matitinong Pilipino. Matitino mga matitinong Pilipino, hindi kayo kayang patawarin. Pero yung mga Pilipino na nabanggit ko, pinatawad na kayo ng mga Pilipino katulad ng CPP, NP, NDF, mga drogista, mga tambay, mga kriminal yata, at yung mga bayarang media, at yung mga bayaran sa social media, napatawad na kayo niyan. Ano pa? Siyempre, mga terorista kaya? Mga nagpatawad yan. At yung mga korap na mga politiko, yan. Kaya kayong patawarin yan. Dahil magkakaisa kayo ng budhe. Di kaya? Pero ang mga Pilipino, katulad ni Kamanong, naniniwala sa proseso ng batas. At hindi nakita ni Kamanong na nasunod ang proseso ng batas sa ginawa nyo sa dating Pangulong Duterte. Kahit po ang napakaraming abogado ang tanungin, hindi nasunod ang proseso ng batas. Kahit ang Korte Suprema ang tanungin, hindi tatama ang ginawa ni General Torre na pag-aresto na nilagay niya na ang batas sa kanyang kamay. Kaya nga ayaw nila sagutin sa Senado kahit moro-moro na lang ang hearing doon. Moro-moro na lang ang hearing doon dahil napapanahon sa kampanya yon. Pero wala namang mangyayari yung hearing na yon. Di ba? Dahil nga natuklasan ng Pilipino na nagkaroon ng malakihang sabwatan. Talagang gobyerno nagsabwatan. Yung mga ahensya ng gobyerno kasama ang Commander-in-Chief sa mga nagplano. Mga kababayan, yan po ang lumabas sa mga investigasyon nakita ng Pilipino. Pero dito sa pamahalaan, palibasa bingo na sila. Isinusuka na po ng matitinong taong bayan ang binagoong ang Pilipinas. Matitino, Di po ba? Napakaraming issue na pinagtatakpan po ang binagoong ang Pilipinas. Mga kababayan, ito po ang pinakamatindi nilang ginawang pantakip. Ang dalin, itradorin, hudasin, kidnapin, ipamigay na parang hayop ang Pangulong Duterte sa mga banyaga. Ito po, sa dami po ng issue nilang kinaharap. Kauna-unahan na po ngayon ang 2025 national budget na pinirmahan po ng Pangulo. Napakarami pong korupsyon, paglabag sa batas na po pwede po siyang matanggal bilang Pangulo. Pwede po siyang ma-impeach dahil pinipirmahan niya ay illegal. 241 billion po ang nakapaloob po na naisingit po. Kagagawan po ng kanyang kanyang kamag-anak, pinsan, mga senador, magkakasabwat yata silang lahat dahil pinirmahan niya. Di ba? Ano pa? Ang mga issue ng ating kaperahan, magtatatlong taon na. Issue ng mga estapa raw na ginawa. Kailangan nilang pagtakpan ng mga issue ng estapa. May kasama pang ginto. Di ba? PhilHealth, blood control, PDIC, SSS, GSIS, at marami pang iba. Isang damukal na kailangan pagtakpan. At ang bago at kahuli-hulihan, mga tambay, na hanggang ngayon,
kailangan pagtakpan at itinatago sa publiko. Di umano, ang First Lady na involved daw po sa pagkamatay daw po sa Amerika, sa Beverly Hills, sa Los Angeles, California. Ano daw po? Yung pagkamatay daw po ng isang bilyonaryo na si Tantoco. Ang pumuputok na balita daw po ay involvement daw po sa droga ang ikinamatay. Kaya daw po ang First Lady, nasa Amerika pa raw po hanggang ngayon nakadetain. Dahil under investigation pa daw sa pagkamatay ng bilyonaryo na si Tantoco. Napilit pong pinagtatakpan at isang damukal na po ang inilalabas ng Malacanang na fake news. Ayon po yan sa ating mga kababayan na mahusay magtingin lalong-lalo sa technology. Napakarami raw pong fake news na nilalabas ang palasyo pagdating sa First Lady. Hindi na nga nababanggit ni Secretary Claire ang First Lady ngayon. Dahil nung huling binanggit niya yan, ano sabi? Madaling araw daw po dumating ang First Lady sa bansa. Alas 5 na madaling araw ng March 10. March 10 daw po nasa bansa na. Anong petsa na po tayo ngayon, mga kabayan? Anong petsa na ba tayo ngayon, mga kabayan? Mag-A4 na. A4 na. Mga kabayan, wala pa rin po. Kaya po napakarami po nilang pagtatakpan. Issue po ng droga yan. Ayon po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa Amerika, California, sa LA. Sila po ang nagsasabi niyan, lalong-lalo si Maharlika na taga-Amerika. Mga tambay, drug issue raw po yan, mga kababayan. Kaya, kailangan pagtakpan po nila yan, mga kababayan. Kaya lang, ang sinasabi nga ni Kamanong, kahit ano pa ang gawin yung pagtatakip, ang baho ay kusa pong aalingasaw yan. Kahit anong tago ang gawin nyo, dahil yan ay mabaho, sisingaw at sisingaw ang baho ninyo, di umano. Ganyan po katindi. Kahit araw-arawin nyo na pinupuri kayo ng Vice President at araw-arawin nyo ang pagpapabagsak, demolition job sa mga Duterte, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Lalabas pa rin ang mga baho di umano ninyo na mga nakatago at pilit nyong itinatago. Sisingaw at sisingaw yan. Sumisingaw naman talaga. Di ba? Dahil sa pagsingaw, unti-unti na pong sumisingaw ang mga baho. Bakit? Pati ang PhilHealth ngayon, sumingaw na ang baho sa PhilHealth. Dahil ang Korte Suprema, ay tama ang sinabi ni dating Pangulong Duterte. Mali at pag-iistapa ang ginawa sa pera ng PhilHealth. Tama ang dating Pangulong Duterte na kailangan may managot sa ginawa pong pag-istapa. Hindi po kailangan ibalik lang. Ang kailangan may managot sa mga magnanakaw, di umano, mga kabayan. Yan po. Kaya po itong issue na ito na dinadala nila sa Vice President, walang logic. Isang abogado na galit sa Vice President yata. Kung ano-ano po ang isinasaksak sa utak ng mga followers nila, mga kababayan. Ibang klase. Kung pasinungalingan ang ginawang pagkakamali ay pilit pong itinatama sa taong bayan. Kaya lang mabantot na. Hindi na po bobo tanga ang mga Pilipino ngayon. Ang mga Pilipino ngayon ay marunong na. Social media na, technology na. Madali na. Kahit po ang Google nagagamit na po ngayon ng mga Pilipino. Madali na pong i-Google yan ang mga pinagagawa ninyo. Kung yan ay tumatama ba, lalong-lalo po sa pagsunod sa proseso ng batas. Di po ba mga tambay? Kaya dito, ang tanong lang po ni Kamanong yun lang po, isa lang po ang tanong ko mga tambay. Attorney Claire, kayo po ba ay kaisa, kagrupo ng CPP, NPA, NDF? Kayo po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaisa po ba kayo nun? Kailan nyo po kukundinahin ang napakatagal na po, more than 50 years,
Kailan po kukundinahin ng pamahalaan, lalong-lalo ng isang USEC ng PCO? Kailan nyo po babanatan at kukundinahin at ipadadala ang grupo ng CPP-NPA? More than 50 years na napakarami pong ginurgor, chinugi ng napakahabang panahon. Mga normal na Pilipino. Wala po ba tayong gagawing aksyon dito? Women, USEC, attorney, wala po ba tayong kundina sa mga ginurgor? Wala po ba itong crimes against humanity na nilabag? Ang mga NPA, attorney, isama nyo na po si Attorney Conti. Attorney Conti, Attorney Castro, wala po ba kayo? Yung mga chinugi at ginurgor ng mga NPA, kamusta na po? Masasamang tao po ba yon? Bakit po? Puro po kayo nakapabor sa mga masasama na pinatay ay mabubuting tao. Proud na proud po yata kayo. Pagka ang tsumutsugi at gumugurgur ay masasama at ang natsutsugi ay mabubuting tao, mukhang pabor pa kayo dun sa masasama. Unbelievable. Ibang klase kayo. Napaghahalata yata kayo, attorney. Napaghahalata po kayo. Kitang-kita po, lumalabas po ang kulay nyo. Nagtatanong lang po si Kamanong. Bago po tayo magtapos, pasalamat po muna tayo at shoutout sa ating mga kababayan, sa mga nagbibigay po ng biyaya at tumatangkilik po at nagpapa-shoutout po sa inyong lingkod. Shoutout po kay Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Kingston 123 ng Hong Kong, Jake Yahut 4531 ng California, USA, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip na Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa ng United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, at Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Neshrin, Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, Dennis Velasco, Ani PH Vlog Official, Richard Macelon ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth ng Perdos, Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Shayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Rolly Pineda, George Sotelo, George Sotelo ng Seattle, USA, Sonia Diaz Leonora, Sonia Diaz Liano, at Dennis Velasco ng Iceland, at siyempre kay Dorina Villa. Dorina Villa, shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po at ingatan nawa. At thank you po. At shoutout din po sa mga kababayan natin sa buong bansa, sa kasulok-sulok ko ng bansa. Shoutout po, ingatan nawa po mga kababayan. At ganoon din po sa buong mundo po at kasulok-sulukan ng mundo. Shoutout po mga kababayan ko. Ingatan nawa po. Mabuhay po ang ating mga bagong bayani. At thank you po sa nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po mga kababayan. At wag po natin kalimutan, isama po natin sa ating mga panalangin, dalangin na ang pag-iingat, lalong-lalo po sa kalusugan ng dating Pangulong Duterte, na maingatan nawa, at ang kanyang mabilis na pag-uwi sa lalong mabilis mga tambay.
Maraming salamat po sa muli. Paalam. Bye-bye.